kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, Maginintuang Kasaysayan. Joel, Natalie, hindi na ba kayo naawa kay Juan? Mami, ano po bang problema? Wala naman po kami ginagawang masama doon sa anak ni Daddy sa labas. Huwag niyo nang banggitin ang salitang yan. Sorry po. Ilang ulit ko bang sasabihin sa inyo na ituring yung tunay na kapatid si Juan dahil kapatid niyo siya sa ama. Dugo siya ng daddy niyo, kaya kadugo niyo rin siya. Sinusunod naman po namin kayo, Mami, ah. Hindi niyo ako sinusunod. Inaapi niyo si Juan. Bakit? Ano ba sinumbong niya sa inyo? Walang isinusumbong si Juan sa akin. Sinagot lamang niya ang tanong ko kung bakit bigla siyang sinipon at kung bakit mayroon siyang pasa. Nagsabi siya ng totoo. Dahil sinusunod niya ang biling ko na huwag siya magkakaila o magsisinungaling sa akin. Mula na matira sa atin si Juan, lagi nyo na lang siyang kinakampihan. Lagi na lang kami ni Joel ang kinagagalitan niyo. Kayo ang pinagsasabihan ko. Dahil kayong gumagawa ng hindi tama. At para maituwid nyo at maitama ang mga pagkakamali nyo. Mami! Maawa kayo kay Juan. Matagal na naging kawawa ang buhay niya bago niya nakilala at nakasama ang inyong daddy. Huwag na ninyong dagdagan ang mga pagkukulang sa kanya ng inyong ama. Pakiusap, Joel. Natalie, pakiusap. Oh, Juan, kumusta ka na? Okay lang, Ate Pia. Natutuwa ko na tinawagan mo ako. Kaya nga bago ka umalis dito sa squatter, ibinigay ko sa yung lumang cellphone ko para nagkakatawagan tayo. Maayos ang kalagayan ko rito sa bahay ng daddy ko. Ay, salamat naman. At tinanggap ka ng daddy mo at ng pamilya niya. Dinidig ng Diyos ang dasal ko. Yan ang wag mong kakalimutan, Juan. Ang laging magdadasal. Oo, hindi ko nakakalimutan ang bilin mo sa akin. Natutuwa ako na napabuti na yung katayuan mo. At wala nang umaaway, wala nang nananakit sa'yo. Oh, anong Wala, Ate Pia. Juan, huwag mong sabihing may nangaapi at nananakit pa rin sa'yo dyan sa bahay ng daddy mo. Mga kapatid ko sa ama. Sino nga sila? Natalie at Joel? Oo. Hindi sila komporme na makasama nila ako sa isang bubong. Kaya pinagmamalupitan ka nila. Okay lang, Ate Pia. Ah! Anong okay lang? Mga kapatid ko naman sila sa ama. Kaya kahit anong gawin nilang hindi maganda sa akin, pagpapasensyahan ko na lang. Naku, Juan. Huwag kang magpapaapi. Kapag nasa tama ka, matuto kang lumaban para hindi ka kinakawawa. Oh, Bert. Kumusta ang paghanap mo ng trabaho? Inaalat ako, Norma. Inaalat? Kahit saan ako magpresenta, hindi ako matanggap. Talaga mahirap makatagpo ng trabaho ang gaya mong walang mataas na pinag-aralan. Kaya wag kang mamili ng trabaho kahit construction pasukin mo. Hindi yan ang nasa utak ko. Bakit pa ako magpapakahirap? Pwede namang magpakuya-kuya-kuy na lang tayo rito sa bahay. Ano ikabubuhay natin, Aber? Anong ginagawa ni Juan? Pinalayas na natin ang anak ko. Kahit hindi natin siya kasama, pwede natin siyang maging palabigasan. Dahil mayaman ang pamilya ng kanyang ama. Tatawagan ko si Juan. Hihingi ako sa kanya ng suporta sa atin. Mabuti kung inaabutan siya ng pera ng daddy niya. Kung hindi siya inaabutan ng pera ng ama niya, o edi, nakawan niya para sa atin. Ano? Tuturuan mong magnakaw si Juan? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig.
Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Pia, Huwag kang mamroblema, Juan. tinawagan kita kasi tumawag sa akin ang itay ko. At ang sabi niya, obligasyon ko raw na gumanti sa maraming utang na loob ko sa kanila ng inay ko. Kaya gumawa raw ako ng paraan para maabutan ko sila. Kahit magnakaw daw ako. Ha? Eh, yun naman ang huwag mong gagawin. Talagang hindi, Ate Pia. Kahit magalit sa akin ang inay at itay ko, hindi ko magagawa ang gusto nila. Kahit kailan hindi ko maaatim na magnakaw. Mang Bert, huwag niyo naman po sanang turuan ng hindi mabuti si Juan. Yan pagtitinda mo ng basaan ang atupagin mo, ha? Nagsumbong po sa akin ang kaibigan ko. Tinuturuan niyo raw po siya magnakaw. Kaya nung masalubong ko kayo, naisipan ko... Kahit anong ituro ko kay Juan, wala kang pakialam. Pero kaibigan ko po siya. Ang asawa ko ang ina ni Juan. Pero pinalayas niyo na po siya. Sa tagal ng naging hirap namin kay Juan, may dapat siyang bayaran sa amin ng kanyang ina. Pero Mang Bert... Huwag kang marunong pa sa amin, ha? Hindi ka namin pinakikialaman. Kaya huwag mo kaming pakialaman. Juan, Ate Natalie, di ba inutusan kita? Sabi ko, magwalis ka ng mga tuyong dahon doon sa bubungan. susundin naman kita eh. O bakit nandito ka sa labas ng gate? Inutusan kasi ako ni Kuya Joel na unahin kong bungkalin ng paligid ng mga halaman. Gunggong! Tuloy ko! Hoy! Bakit sinampal mo si Juan? Ate Pia, At sino kang makikialam sa akin? Kaibigan ko si Juan, kaya dadalawin ko siya. At kaya hindi ako papayag na apihin mo siya. Ate Pia, siya si Ate Natalie. Siya ang panganay na anak ng daddy ko. Kahit sino pa siya, Juan. Hindi tama na basta sasaktan ka na lang niya. Sobra siya. Hindi ko mo anak mayaman siya, mang-aapi na siya. At ikaw pang kapatid niya, ang sasaktan niya. Eh, gaga ka pala eh! Ikaw ang gaga. Huwag mo akong pandinote, ano? Aray ko! Hindi lang ikaw ang marunong manambal. Ate Pia! Huwag! Hoy! Ate Natalie, tama na! Awat na! Tama na! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Kaibigan ni Juan ang umaway sa akin! Ate Natalie, mabait si Ate Pia. Hindi lang kayo nagkaintindihan. O natural lang na ipagtanggol at kampihan mong toilet mong galing sa squatter! Natalie, hindi ko mo galing sa squatter, aawayin mo na. O yan na naman kayo, mami! Mami! Ibang tao na naman pong kinakampihan nyo. Wala akong pinapanigan. Ang sinasabi ko at gusto kong mangyari, huwag kayong basta makikipag-away. Kung nagkataon nandito pang Pia na yung pag-uwi ko, hindi ako papayag na saktan niya si Ate Natalie. Parang gusto mo ang tulungan ng Juan na ito, yung kaibigan niya. Hindi, Ate Natalie. Umawat lang ako sa inyo ni Ate Pia. Kahit sino umaway kay Ate Natalie, dapat siya ang kampihan at tulungan mo, Juan. Dahil dito ka nakatira sa amin. Ang dapat at tama, huwag kayong makipag-away kahit kanino. Natalie, Joel, Sige. Kami na lang lagi ni Joel pagsabihan niyo, mami. At lagi niyo lang kampihan ng Juan na yan. tingnan mo ito na. Hoy! Joel! Natalie! Tingnan mo yung dalawang yan? Mami, pasensya na po. Wala kang kasalanan. Dahil po sa akin, parang nagtampo po sina Ate Natalie at Kuya Joel. Huwag mo silang intindihin. Baka kasundo mo rin sila, Juan. Iyan po ang pagsisikapan ko, Mami. Gagawin ko po ang lahat
Para wala kayong pagsisihan ni Daddy sa pagkup-kup niyo sa akin. Kahit kailan, Joel, hindi ko makakagaanan ng loob ang Juan na yun. Tulad ng gusto mangyari ni Mami. Pareho lang tayo, ate. Mula nang dito siya tumira, lagi na lang siya kinakampihan ni Mami. Para tuloy siyang tunay na anak ni Mami. At tayo, hindi. Kung ako lang masusunod, palalayasin kong Juan na yun. Ate, pwedeng mangyari yan. Paano? May plano ako. Mapapalayas na dito sa atin si Juan. Makukulong pa siya. Ano ang masamang plano kay Juan ng kapatid niya sa ama na si Joel? Mga nagsiganap. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ano? Juan? Tinawagan ka na naman ng itay birth mo? Oo, Ate Pia. Kaya tinawagan kita. At kinukulit ka niyang magnakaw. Kung sa ibang tao, hindi ko magawang magnakaw. Sa tunay ko pa kayang ama, Kahit kulitin ka niya ng kulitin, ha? Huwag mo siyang sundin. kung pwede nga lang na huwag ko siyang sagutin kapag tumatawag eh. May paraan para hindi ka niya makulit pa. Anong paraan, Ate Pia? E di magpalit ka ng SIM card ng cellphone mo. Sige, susundin kita. Pero, ipaalam mo sa akin ang bagong SIM card mo, ha? Para magkatawagan pa rin tayo. Oo naman. Ate Pia, sige na kasi maglilinis pa ako ng banyo. O sige, mag-iingat ka lagi. Ikaw rin. Bye. Bye! Sigurado ko na si konduktor na naman ang kausap mo sa telepono, ano, Pia? Sinong konduktor? Eh, sino pa? Eh, di si Juan. Ang taas mangarap ng kumag na yon. Galing lang dito sa squatter, eh, gusto maging doktor. Mas bagay naman sa kanya maging konduktor. Imo, talagang mataas ang pangarap ni Juan. Pero malamang maabot niya at matupad yun. Dahil nakatira na siya sa poder na kanyang tunay na ama na mayaman. Hindi ko mo nasampid si Juan sa mayaman, makakapagdoktor na siya. Parang ikaw, kahit anong gawin mo, habang panahon ka na lang magtitinda ng basahan. Piyang basahan! Hoy! Ikaw ang habang panahon na lang magiging standby kasi wala kang pangarap. Emong tambay! Tambay! Buisit talaga yung anak mo, Norma. Wala na siya sa poder natin. Napabwisit ka pa sa kanya? Nung isang araw ko pa siya tinawagan at sinabihang magnakaw sa tinitiran niya. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari. Ay, malamang, hindi ka niya sinunod. Kaya nga gusto ko siya tawagan uli at kagalitan. Hindi ko na siya makontak eh. Mahirap mo na siyang mapasunod sa gusto mo dahil wala na siya sa poder natin. Kung nagkataong hindi mo siya pinalayas, makatitikim na naman sa akin yan ng gulpi. Pag nakita ko siya, magugulpi ko talaga siya. Juan, kunin mo, oh. May ipabibili po kayo, Mami? Wala. Bakit niyo po ako inabutan ng pera? Para sa'yo yan. 1,000 po ito.
Pambili mo ng gusto mo. Salamat po, Mami. Oh, bakit ka napaluha? Kasi po, ngayon lang po ako nakahawak at nagkaroon ng ganitong kalaking pera. Maraming salamat po, Mami. Walang anuman. Naisip ko lang abutan ka para makabili ka naman ng gusto mo para sa sarili mo. Mami, hindi po ako bibili ng para sa sarili ko. Ha? Aanin mo yung pera? Ibibigay ko po sa nanay ko. Oh, Juan. Kahit po wala na ako sa poder nila ni Itay Bert, gusto ko pa rin po silang tulungan. Gaya po ng dati. Kasi kawawa po sila. Madalas wala po silang pera. At madalas wala po silang makain. Napakabuti mong anak, Juan. Napakabuti ng iyong puso. Sa bait mong yan, malamang maging maamo sa iyo ang magandang kapalaran. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Timo, mabuti nandito ka sa eskinita. Alam ko naman kasi na yung ikaw ang nag-aantay, Joel. Mabuti na lang kabisado mong mainipin ako. Paano hindi kita makakabisado? Matagal na tayong magkatropa. Alam kong madalas kang hindi pumapasok sa eskwela mo eh. O siya nga pala, ito order mo. Uy, okay ah. Ayos ang isang bungkos ng marijuana ito ah. Ubos mo na ba yung huling in-order mo sa akin? Di pa. Di naman para sa akin to eh. Para kanina yan. Kay Juan. Naturuan mong umiskorang kumag na yon? Hindi. O alam ko kasing hindi nagbibisyo yun. Bakit mo siya in-order ng damo? Gagamitin ko ito para mapalaya siya sa bahay namin. Basahan! Bili na kayo ng basahan! Ate Pia. Ay, uy! Juan! Mabuti na pasyal ka dito sa squatter. Pwede ba namang hindi ako pumasyal rito? Narito ang best friend ko. Best friend mo? Sino? Sino pa? Eh di ikaw. Ate Pia, hinanap talaga kita para pakiusapan. Pakiusapan? Galing kasi ako kina inay. Wala siya roon. Pati si Itay Bert. Aabutan ko sana sila ng 1,000 piso. Binigyan kasi ako ng pera ng Mami Mercy ko. Alam mo, Juan, kung ako ikaw, hindi ko nabibigyan ng perang nanay mo tang asawa niya. Eh kasi, uubusin lang nilang pera sa kanilang mga bisyo. Hindi pa rin ba sila nagbabago? Kahit wala na ako sa poder nila? Naku! Hindi! Malabo na sila magbago. Kasi, sagad na yata sa buto nilang kanilang mga bisyo. Bert! Magang umaga, nabuburyong ka. Kasalanan ng Floro na yan, Dado. Ayaw na akong pautangin eh. Kasi hindi pa raw ako nakakabayad sa nautang ko dito sa tindahan niya noong nakaraang araw. Hindi ka lang napautang, nagwawala ka na. Natalsikan tuloy ako ng bubog ng boteng ibinato mo sa kalsada. Ungas ka. Oy, Dado. Huwag mo akong matawag-tawag na ungas, ha? Baka kahit magkalugar tayo, masa pa kita. O subukan mo kung kaya mo. Naghahamon ka pa, ha? Lagpas yung suntok mo. Ganito ang tamang pagsuntok. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan.
mo, Joel. Okay lang po, Daddy. Dapat. Dahil ikaw inaasahan kong tutupad sa pangarap ko na hindi ko nagawa nung araw. Daddy, ilang beses niyo na pong sinabi sa akin yun. Inuulit-ulit ko sa iyo para matandaan mo. Dahil ayokong mabigo ang pangarap kong magkaroon ng doktor sa pamilya natin. Hindi ko naman po pinababayaan ang pag-aaral ko. Sige, lalakad na ako. Baka mahuli ako sa appointment ko. Teka, Daddy. May kailangan ka? Wala po. May importante na ako ipapaalam sa inyo. Tungkol saan? Tungkol po sa masamang bisyo ni Juan. Si Juan? Nagbibisyo? Opo. Gumagamit po ang anak ninyo sa labas ng marijuana. Kuya Joel, nagkakamali ka. Huwag ka nang magsinungaling, Juan. Hindi ko isasama dito si Daddy sa kwarto mo kung hindi ko nabisto ang kalokohan mo. Pero hindi totoong ibinibintang mo sa akin. Hindi ka totoong gumagamit ng marijuana, Juan? Hindi po, Daddy. Sa lahat ng ayoko, ang malaman kong meron dito sa pamamahay ko na may masamang bisyo. Magkakaila ka ba kasi? Bestado ka na. Itong bag mo. Anong gagawin mo sa bag ko? Di bubuksan ko sa harap ni Daddy para hindi mo may kaila ang kalokohan mo. Mga damit ko lang ang laman ng bag na yan. Mga damit? Ito. Ano tong nasa bag mo? Ha? Ano to? Isang bungkos na marijuana yan. Paanong nagkaroon yun sa bag ko? Nagmamaang-maang ka pa eh. Ito ang katibayan na nagbibisyo ka. Umamin ka na, Juan. Adik ka sa damo. Adik ka! Mangyari kaya ang gusto ni Joel na mapalaya sa kanilang tahanan si Juan? Mga nagsiganap. Royales, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Huwag kang umiyak, Juan. Mami, hindi po ako adik. Naniniwala ako sa'yo. Hindi ko nga po talaga alam kung bakit at paano nagkaroon ng marijuana sa bag ko eh. Nakikita ko sa'yo mga mata at mga ikinikilos. Nagsasabi ka ng totoo. Ayaw po maniwala sa akin ni Kuya Joel. Ang daddy mo, naniniwala ba siya sa binibintang ng Kuya Joel mo sa'yo? Hindi po niya sinabing naniniwala siya. Pero tinignan niya po ako ng matalim bago po siya umalis. At sinabi po niyang mag-uusap pa kami pag-uwi niya. Huwag kang mabahala. Pagdating ng daddy mo, kakausapin ko siya. Paliliwanagan ko na wala kang kasalanan. Talaga pong wala akong kasalanan. Wala po akong ginagawang masama, Mami. Hindi po ako nagbibisyo. At hindi ko po magagawang magbisyo kahit kailan. Dado! Dado, lumabas ka dyan! Dado! Sandali lang! Ikaw pala, Norma. Mabuti na riyan ka. Ano bang problema? Nagtanong ka pa? Bakit mo ginulpi si Beth? Kasalanan niya eh. Nagwala sa tindahan ni Flora.
Pati ako natalsikan ng bubog ng boteng ibinato niya sa kalsada. Sana pinagpasensyahan mo na lang. Alam mo namang lasing eh. Bigla niya akong inundayan ng suntok eh. Kaya napilitan akong patulan siya. Matapang ka lang sa lasing. Akala ko tuloy patay ng asawa ko nang madatnang ko nakabilagta sa bahay namin. Yung pala, ginulpi mo. Norma, Ako ang harapin mo. hindi ako pumapatol sa babae. Walang hiya ka? Teka, Norma. Dado ka? Ano mo ba yung mga bato, ha? Bahala ka nga dyan. Hoy! Huwag ka magtago dyan sa bahay mo! Lumabas ka! Walang hiya ka! Lumabas ka! Hoy! Oh, Joel! Bakit lukot na naman itsura ng mukha mo? Ate Natalie, hindi ko naman maintindihan si Daddy. Sabi sa akin nung kasambahay, nahuli mo raw na may mga nakatagong marijuana sa bag ni Juan? Oo! Huling-huli ko sa akto. Kitang-kita ko rin si Daddy nang ilabas ko sa bag ni Juan ang isang bungkos ng marijuana. Pero wala siyang ginawa. Sinabi lang niya, mag-uusap sila ni Juan pagbalik niya. O, ano bang inaasahan mo na gagawin ni Daddy? Sabi niya sa akin, nung minsan nagsumbong sa kanya si Mami na gumagamit ako ng damo, na sa lahat ng ayaw niya, ay magkaroon siya ng pamilya sa bahay na ito na may masamang bisyo. Oo nga, narinig ko nga sinabi niya yan. Pinagbantaan pa niya akong kapag hindi ako tumigil sa pagbibisyo, hindi niya ako kukonsentihin. Baka palayasin niya pa ako. Baka ipakulong niya pa ako. At hindi niya yun ginawa kay Juan. Hindi. Oo. Kaya nga nagngingit-ngit ako eh. Joel, Ate, paano kaya natin mapapalaya si Juan dito sa bahay natin? Paano? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Huwag mong ipagtanggol si Juan. Hindi ko siya pinagtatanggol, Saldi. Ang sinasabi ko lang, hindi sapat na dahilan na nakitaan siya ng marijuana sa kanyang bag para pagbintangan na siyang magamit noon. Malalaman ko kung totoo ang bintang sa kanya ni Joel na lulong siya sa masamang bisyo. Ipada-drug test ko siya. At kapag napatunayan mong gumagamit nga si Juan ng marijuana, pagagalitan mo siya, sasaktan mo, palalayasin mo. Hindi ko maaaring konsintihin ang anumang katarantaduhan sa bahay na ito. Saldi, matagal mo nang napabayaan si Juan. Hindi dahilan yun para konsintihin ko siyang magkaroon ng masamang bisyo. Dapat mo lampunan ang mga naging pagkukulang mo sa kanya. Mercy, Kapag nalantad na nagbibisyo si Juan, huwag mo siyang kulong at magmamalasakit sa kanya kapag pinaalis mo siya sa poder natin. Malamang na lalo siya maligaw ng landas at tuloy niya na masira ang buhay niya at kinabukasan. Saldi, may kasalanan man o wala si Juan, kailangan niya ng tulong natin. Kaya hindi natin siya dapat pabayaan. Aling Norma, Hindi ako bibili ng basahan, Pia. hindi ko naman po kayo halok yung bumili ng basahan. May iaabot na po ako sa inyong pera na pinagbibigay ni Juan. Pera? Pera? Po. Ay, asan? Magkano? Eto po. 1,000 po yan. Akin na. Kailan pa ba ibinigay ito sa akin ni Juan? Kamakalawa pa po. Bakit ngayon mo lang inabot sa akin? Ngayon ko lang po kasi kayo nakitang wala sa sugalan. Oy, Pia. Uli-uli ha. Kapag may ipinibigay sa'yo si Juan, ibigay mo kaagad sa akin. At sabihin mo sa kanya, idiretso na niya pagbigay sa akin. Huwag nang ipadaan sa'yo. Kasi ano po? Baka tiyaniin mo pa. Basahan! Basahan po! Bili na kayo! Ang tumal naman ang benta ko ngayon. Ang init pa naman ng araw. Pia! Ay, Naku, Pia! Ay, pawis na pawis ka na! okay lang po
po, Aling Cynthia. Oy, wag mo na akong tawaging Aling Cynthia. Naku, lalo akong tumatanda niyan eh. 30 anyos pa lang ako, tatawagin mo ako ng Aling... Respeto lang po. Wag mo na ako irespeto. Kesa naman parang binabastos mo ako. Ano po bang gusto niyong itawag ko sa inyo? Cynthia! May kailangan po ba kayo sa akin? Wala. Bakit? Bakit ako lumapit sa'yo? Kasi, tanga ka. Ay, tanga po ako? Oo, saksakan ka ng tanga. Ay kasi sinasayang mo ang ganda mo sa pagbibenta lang ng mga basahan. Nagpapakahirap ka, nagpapakapagod para lang kumita ng konting bariya. Samantalang kung gugustuhin mo, pwede ka namang kumita ng malaki. Hindi ka pa pagpapawisan, maganda pa ang bihis mo, at mabango ka pa. Magkalugar tayo, kaya pinagmamalasakitan lang kita. Ano naman pong trabaho? Anong trabaho ang dapat mong gawin? Opo. O, di gaya ng trabaho ko. GRO. O, Ano po? GRO? Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Pagbutihin mo paglilinis sa 3 kotse, Wang. Oo, Kuya Joel. pagkatapos maglinis sa mga sasakyan, tanggalin mo yung mga tuyong dahon doon sa tubig na swimming pool. Oo, Ate Natalie. Isunod mo na yung pagdidilig ng mga halaman sa loob at labas ng bakuran, ha? Tapos, linisin mo yung buong bahay. Huwag mong kalilimutan gawin araw-araw ang mga iniuutos namin sa'yo. Hindi, Kuya Joel. Kapag may nakalimutan ka o hindi mo nagawa ng maayos, hindi ka namin papakainin. Naintindihan mo? Naiintindihan ko, Ate Natalie. Kung makasagot, parang tupang maamo. Pero nasa loob naman yung kulo. Pero kapag pinadrug test ka ni Daddy at lumabas na positive ka sa paggamit ng marijuana, patay ka. Malamang, may tama ka kay Daddy. Malamang ipakulong ka pa niya. Tawa lang namin ni Joel kapag nakulong ka. Sana nga makulong ka para mawala ka na rito. Kumukulo ang dugo namin ni Ate Natalie kapag nakikita ka namin. Ika na nga, lumayo na nga tayo sa kanya. Baka mamaya masira ng araw natin. Tara, ate. Baka hindi ako makapagpigil, maupakan ko lang yan. Diyan ka na, buwisit! Mag-asawang batok naman ang ipapatikim ko sa'yo. Aray ko! Tara na! Okay, ate. Nakatikim na sa atin ang buwisit na yan. Masakit, Kuya Joel. Ate Natalie. Hindi masakit ang mga pagbatok at pananakit niyo sa akin. Ang masakit sa akin, ang hindi niyo pagturing sa akin bilang kapatid niyo. Joel, iba ka. Akala ko ba mo, okay lang tumira dito ng damo sa squatter kahit may mga nakakakita? Oo nga. Halos lahat naman dito sa amin umiiskor ng damo. At lang tarang tumitira ng kung ano-anong droga. Walang pakialamanan dito. Anong iba ako ang sinasabi mo? Sa sarap ng paghit-hit mo ng damo, dapat nasisiyahan ka. Nasusolve ka na. Solve naman ako sa ginagawa ko. Bakit sa lubong ang mga kilay mo? Alam mo kasi, di nangyari yung mga plano ko. Tinaniman ko ng marijuana ang bag ni Juan. Hindi pa rin siya napalaya sa highball namin. Kaya busit na busit ako eh. Laging nasisira ang araw ko kapag nakikita ko siya. At kahit maalala ko lang siya. Ang kapatid mo pala sama ang problema mo. Madali lang yan, tol. Napakadaling mawala sa highball yung taong kinabibisitan mo.
Paano? Ipasalvage mo! Sundin kaya ni Joel ang mungkay sa kanya ni Imo. Mga nagsiganap, mga ginintuang kasaysayan. Mga kaibigan, narito ng kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Mang Dado, ako po bang sinisipulan ninyo? Ikaw at wala nang iba, Pia. Huwag niyo naman po akong ganyanin. Ay, bakit naman? Masama bang hangaan kita? Kahit 16 anos ka pa lang, parang dalaga ka na. Maganda at sexy. Hindi naman po ako aso para sipulan ninyo. Nakakabastos naman kayo. Hindi kita binabastos, Pia. Pinaparamdam ko lang sa'yo na tama ang narinig kong sinabi sa'yo ni Cynthia. Ang kalugar nating GRO. Huwag mong sayangin ang ganda mo sa pagbebenta lang ng mga basahan. Tumulad ka sa kanya. Magtrabaho ka rin sa beer house para kumita ka ng malaki. At sinisiguro ko sa'yo, hindi ka masisiro doon. Ako ang unang-unang magte-table sa'yo. Magiging suki mo akong customer na laging magbibigay sa'yo ng malaking tip. Kung hindi lang ako nagtitimpi, baka masampal ko kayo. Hoy! Isip pa Hoy! kayo. Kapag nagagalit ka, Pia, lalo kang gumaganda at sumisexy. Nakakagigil ka! Ang bastos naman ng mandadong yun, Ate Pia. Kaya nga tumawag ako sa'yo para mahinga ko sa iyong inis ko sa kanya, Juan. Tandaan ninyo, pero parang wala siyang pinagkatandaan. Maraming gaya niyan sa lugar natin. Oo nga, mga manyakis. Hayaan mo, Ate Pia, kapag sa awa ng Diyos natupad ang pangarap ko, nakatapos ako ng pag-aaral at naging doktor ako, tutulungan kita para makaalis ka rin sa lugar na yan. Hindi naman problema sa akin ang lugar, Juan eh. Dito na ako pinanganak at lumaki sa squatter. Sanay na ako dito. Ang ibang mga taga ritong problema ko. May iba sa kanila, mabisyo, palaaway, magulo, at bastos, gaya ni Mang Dado. Yun nga ang ibig kong sabihin. May ibang masamang impluensya sa lugar natin. Wala sanang problema kung lahat ng mapapatira rito katulad mo, mabait, may pangarap. Ate Pia, sa susunod na pasukan nga pala, mag-aaral na ako. Ay, oo nga no, napatigil ka nga pala sa pag-aaral. Dahil pilit akong pinatigil ng inay at ni Itay Bert. Pero ngayon nakatira na ako sa tunay kong ama, pagsisikapan kong ituloy at matupad ang ambisyon kong balang araw, maging isang doktor. Itay, Buti dumating kawan. mano po. Huwag ka na magmano. Hindi naman kita sinanay sa ganyan. Lagi mong ginagawa. Nakasanayan ko na po kasi magbigay galang sa inyo at sa kahit sinong nakatatanda po. Yun po kasi ang itinuro sa akin ng mother nung nag-aaral ako sa kinder sa barangay.
Buisit ka. Itay, nakainom na naman po kayo. Paano hindi ako iinom? Kumukulong dugo ko sa'yo. Itay, Hindi mo sinunod ang iniutos ko sa'yo. Kaya lagi kaming jeta ng inay mo sa aming mga bisyo. nagbibigay naman po ako kahit papaano ng panggastos sa inyo ni inay ah. Kung sinunod mo ko, kung nagnakaw ka sa tinitiran mo, sana hindi barya-baril lang ang naibibigay mo sa amin. Huwag po kayo mag-alala. Sisikapin ko pong madagdagan yung ibinibigay ko po sa inyo sa ibang araw. Dapat! Utang mo sa amin ang inay mo ang buhay mo. Marami kaming naging hirap, pagod at gasto sa'yo na dapat bayaran mo sa amin kahit wala ka na sa poder namin. Itay, Ah. ang inay po. Nagtanong ka pa. Alam mo naman, pag wala rito sa bahay, nasa sugalan. Ito po. Yeah. Kunin niyo po. Hana? Sa susunod, dagdagan mo to, ha? Opo, itay. At huwag kang papali ng pagbibigay sa amin, buwan-buwan. Para laging may pamamamako, may pansugal ang inay mo. Tandaan mo yan. Para hindi ka tamahan sa akin, buisit ka. Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Ate, nakasimangot ka na naman. Ay, naku, Joel. Umagang-umaga, yung si Juan agad ang nakita ko paglabas sa kwarto ko. Nakasalubong ko sa kitchen. Tinanong pa ako kung gusto ko magkape, ipagtitimpla daw niya ako. Ako rin nga eh. Nung isang araw, nabuwisit na naman ako sa kanya. Di ko naman inutusan pero ipinag-shake ako ng guyabano. Kasi nalaman daw niya, paborito ko yun. Di ko nga ininom. Ako, inisnab ko yung alok niyang pagtimpla ako ng kape. Eh, kung ano nang gusto niyang gawin para pagsilbihan tayo eh. Eh may mga kasambahay naman tayo nagagawa na mga yun sa atin. Nagsisip-sip sa atin yung ogag. Kala yata niya, sa ginagawa niyang pagsisip-sip sa atin, magiging maamo na tayo sa kanya. Lalo lang ako nabubisit sa kanya. Ako rin. Hindi tama yung inaasal nyo kay Juan. Oh? Mami, ayan na naman kayo. Eh, kumakampi na naman kayo sa buwisit na yun eh. Hindi buwisit si Juan sa bahay na ito. Mami, Mami, huwag kayong magalit sa amin ni Joel. Hindi ako galit sa inyo. Sa ginagawa nyo, sa inaasal nyo kay Juan ako nagagalit. Mabait naman si Juan. Masipag. At mula nang dumating siya sa bahay na ito, nakikita ko ginagawa naman niya lahat ng pagsisikap para mapalapit siya sa inyo. Pero bakit hindi niyo siya makagaanan ng loob? Bakit hindi niyo siya matanggap na kapamilya? Kadugo niyo siya. Anak siya ng daddy niyo. Kapatid niyo siya. sorry po, Mami. Sorry po. Maawa naman kayo kay Juan. Tanggapin niyo na siya bilang kapatid niyo. Sorry, Mami, pero kahit anong sabihin nyo, hindi ko masusunod ang gusto nyong mangyari. Ako rin po, Mami. Natalie! Joel! Kahit magalit po kayo sa amin ni Ate Natalie, kahit saktan nyo pa kami, hindi namin matatanggap na kapatid si Juan na sampid lang sa pamilya natin. Hindi po kahit kailan. Ngayon lang ako nagkaroon ng oras. Kaya ngayon lang kita napadrug test, Juan. Nakahiya po sa inyo. Nabahala po kayo. Okay lang. Ang importante, malaman kong resulta ng test sa'yo. Daddy, Kapag nag-positive ka, kapag lumitaw sa test na gumagamit ka ng marijuana, iparirehab kita. Cynthia! Yossi! Ay, salamat, Dado. Kita
Kakatapos ko lang magpausok. Mukhang magpapa-take out ka na naman ngayon. Hindi. Parang may customer kang darating kaya nag-aabang ka rito sa kanto. Si Pia ang inaabangan ko. Ah, yung maganda na. Sexy pa. Oo. Ay, panalo siya sa mukha at katawan, ha? Kaya nga, kukumbinsihin ko sumama sa akin sa trabaho ko. Para kumita ka sa kanya. Ay, dado na. Palibasa kasi laos ka na. Kaya mamumursyento ka na lang sa iba. Hoy! Hindi pa ako laosan, no? Basta naka-makeup ako at nagpabango na ako. Merong mga nagte-table pa rin sa akin. Uy, mga lasing lang yung mga yun. Uy, ano ba pakialam mo? Kahit mamursyento ako kay Pia. Wala. Susulso lang pa kita na pagbutihin mong pagkumbinsi kay Pia na mag-GRO siya. Para naman matikman ko siya. Ang dato! Aling Cynthia! Ah, Ang tatanda nyo na, ang sasama nyo pa! ha? Hoy! Dumating ang kalugar natin. Nakapareho lang natin kukulo-kulo ang tiyan noon. Pero lumayas dito sa squatter dahil anak pala ng mayaman. Sa halip na mag-isip po kayo at gumawa ng maganda, para kahit paano maging maayos ang buhay nyo, nag-iisip pa po kayo ng hindi maganda sa iba. Lalo na po kay Ate Pia. O bakit? Ano ba pakialam mo? Kahit na mag-isip kami ng masama kay Pia. Oo nga, hindi ko naman siya kaano-ano. Kaibigan ko po siya. Kaya ayoko mapasama siya. Kaya pakiusap po, huwag niyo po siyang pag-isipan at pagbalakan ng hindi maganda. Huwag na huwag po. Matalag... Halika nga, tartado ko. Halika. Tartado! Bitiwan niyo po ang kwelyo ko. Ikaw Tama hindi mo kami pinalala mo ni Cynthia. Kaya huwag mo kami pagkasabihan. Huwag mo kaming pinangangaralan, ha? Yan! Sige, Dado! Sigurahan mo pang gagong yan! Gulpin mo, lumpuhin mo pa! Balikan natin ang kasaysayan ni Juan Crisostomo. Sa bawat puso ay may pag-ibig. Dito sa ating dulang, mga ginintuang kasaysayan. Oh, paano napalamuan? Imo? Ay, sukad, sasabat-sabat ka sa pag-uusap ni Namang Dado at Aling Cynthia. Pakikialaman mo sila. Parehong harungas ang mga yun. Nasikmura ang katuloy ni Mang Dado. Hindi ko sila pinakikialaman. Sinasabi ko lang. Nakikiusap lang ako sa kanila na huwag nilang pag-isipan ng masama si Ate Pia. Kahit pa pagbalakan nila ng hindi maganda si Pia, wala kang pakialam. Katulad ka rin ni Namang Dado at Aling Cynthia. Wala kayong pagmamalasakit sa inyong kapwa. Kahit kalugar nyo, pinag-iisipan nyo ng masama. Anong klase kayong tao? Gago ka! Hindi lang kita babatukan! Tatadyakan pa kita sa sigmura! Aray! Ano? Lalaban ka? Sige, Juan, pumalag ka! At lalo kang masaktan! Laban! Hindi ako lalaban. Ayoko ng away. Sagana ka na sa pakikialam! Duwag ka naman pala! Duwag na magdudoktor ko, no! Duwag na akong doktor! Bert! Nagsosolo ka. Dado, hayop ka. Oops, teka. Kalma ka lang. Relax. Ginulpi mo ako nung isang araw. Kasalanan mo rin naman kasi. Sukat ba namang magbato ka ng bote sa kalsada? Natalsikan ako ng bubog. Hindi pa ako nakakaganti sa'yo. Di naman ako lumapit sa'yo para mag-away tayo. Kalimutan na natin ang nangyari. Peace na tayo. Peace! At may iaalok ko sa'yo na siguradong magugustuhan mo. Ano? Dahil magkakapera ka. Anong iaalok ko sa'yo? Simple lang. Mag-tandem tayo. Mag-partner tayo sa pagnanakaw. Magnanakaw tayo? O, ano? Payag ka. Pumayag kaya si Bert na magnakaw sila ng kalugar na si Dado matupad
Matutupad kaya ni Juan ang pangarap niyang maging isang manggagamot?